Magandang gabi po sa bawat isa sa atin dito sa loob ng ating iglesia at gayon din po sa kanila pong mga tahanan, nanonood at nakikinig sa ating pong gawain sa gabing ito, midweek service. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Magsitayo po tayong lahat. Mapagpalang Diyos na aming Ama, muli kami po ay dumudulog sa trono ng biyaya. Humihingi po ng gabay sa aming pong gawain sa gabing ito. At dalayan nga po namin, pangunahan kami sa pagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang kumilos sa bawat isa sa amin, sa mga merong gagawing mga tungkulin. At patuloy, Panginoon, lalo na sa iyong pong lingkod na magaling ng salita, maging lalo yan po ng biyaya at pagpapala ng bawat isa. At amin pong masumpungan ang aming mga pangangailangang espiritual. Kung ano man aming mga pagkukulang, kasalanan, Panginoon, linisin kami upang sa aming pagdulog, kami maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Amin din pong tinatagubilin ang aming mga kapatiran, saan man sila naroon, ingatan sila at patuloy na ilayo sa anumang panganib. At sa mga papatungo rito, naway makasama po namin sila sa iyong inihandang biyaya sa gabing ito. Lahat pong ito ay aming tinatagubilin sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Manatili tayo nakatayo para po sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. And tayo po ay mag-aawitan. Shine, Jesus, Shine. The light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me.
with grace and mercy send forth your word, Lord, and let there be light. Send forth your word, Lord, and let there be light. Amen. Isa pa pong awitin. Send the There's a call, bombs ringing o'er the restless wave. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And a golden offering the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Amen. Tayo po ay magkamustahan sa bawat isa habang inaawit ang Dapat na Makilala. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Siya ang iniyo sa parang palang higit ang kinang. May higit na kagandahan ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po kayo magsupong lahat. Muli po ay magandang gabi. Good evening. Ayan. Welcome po sa ating midweek service and prayer meeting. Tayo po ngayon ay dadako sa ating announcements and reminders. Ayan. Daily Bible blessing every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao members group chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday sa ating church auditorium. At Sunday worship service starts at 9 a.m. Ayan, ito po yung tema natin sa darating na linggo, ang tugon sa pag-uusig. Romans 12:14. Ayan, special missions gift giving every last Sunday of the month. And first time visitor Sunday sa December 28, sa darating po na linggo yan. So, i-ready nyo na po yung mga iimbitahin po natin. Each one bring one every Sunday and Wednesday. Ayan. At magkakaroon din po ng Bethany Cubao reunion sa January 3, Saturday, 9 a.m. Ayan. Adult Sunday School class, resume na po, January 4, 3 p.m. sa Begonia Room.
Lord's Supper after Adult Sunday School class sa January 4 po. Home Bible Study, Prayer, Fellowship, and Monthly Worship Service, Camarin, Caloocan every Friday. And Home Bible Study, San Mateo Rizal every Saturday. Worship Service sa Taytay Rizal every Saturday din po yan. At Goyi Cubao, weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, and BKBC and tract distribution every Saturday. And yun lamang po ang ating mga announcements. Muli po tayong tumayong lahat sa papung awitin, People Need the Lord.
Para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tawagin po natin Brother Conrado Castillo. Muli po, magandang gabi sa bawat isa na narito sa loob ng iglesia at gayon din sa kanilang mga tahanan. Ngayon po ay bispiras na ng Christmas, Kaya ang mga tao, busy sa bahay, paghahanda, Bali ang ating pong paksa ay patungkol po sa Christmas, Yung mga bagay na katotohanan, Mga katotohanan tungkol sa Pasko o Christmas, Tingnan po natin ang isang talata, dito sa Galatians chapter 4 verse 4, Galatians chapter 4 verse 4. At inanyayaan ko po kayong tumayong lahat para po sa pagbasa, salita ng Panginoon. Okay, basahin po natin ang Galatians chapter 4 verse 4. Sabay-sabay po tayo. Dadapwat nang dumating ang kapanahunan at sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Tayo po muna muling lumapit sa Panginoon, humingi tayo ng kapangyarihan, gabay, kaunawaan sa ating pong pag-aaral ng kanyang pong salita. Aming Amang Banal, muli kami po ay lubos na nagtitiwala sa iyo na ikaw ang kikilos sa aming kalagitnaan at sa gayon ay malaman namin ang mga katotohanan patungkol po sa kapanganakan ng iyong anak na Panginoong Hesus. At dalayan po namin na naway ito'y mapanghawakan namin, hindi yung mga bagay na amin pong nakagisnan o naituro sa amin ng amin pong mga ninuno. Pagpalain mo, Panginoon, ang oras na aming magugugol, ikaw ang maitaas at maluwalhati. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Meron pong isang sanggol na ipinagdiwang yung kanyang kaarawan, At napakarami pong bisita, Pero hindi doon sa bahay ginanap, Yung kainan, Sa isang malaking restaurant, At nagtataka po yung mga panauhin, hindi lang makita yung bata, Wala doon sa loob nung pagtitipo na yun, At tinanong yung magulang. Sabi, wala, hindi namin isinama, sabing ganun. Kasi abala lang yan, istorbo. Parang nakikinikilit ako po yung ating kapanahunan, di po ba? Na yung tunay na diwa ng kapanganakan ng Panginoon o Christmas ay natabunan ng mga bagay na materials. Ano po? Natabunan. Kaya kinakailangan po na malaman natin yung bang mga pinagmulan noong kapanganakan ng Panginoong Hesus, kailan, Pero hindi po yun yung ang pinakamahalaga. May ipaunawa ko po sa inyo ang mga bagay na yan, At dito po sa ating pag-aaral, akin pong pinili lang yung mga mahalagang bagay, Katulad po ng na si Jesus, ang ating Panginoong Hesus ay pinanganak ng isang birhen, O ng isang, kaya si Christ ay virgin birth, At tandaan po natin, si Christ ay may dalawang kalikasan. Human nature at divine nature. Hindi lang siya tao, kundi siya din ay Diyos. At alam naman natin na merong ilang grupo, di po ba, na hindi po nila pinaniniwalaan. Si Christ ay God, Pagkakilala lang nila ay tao, di po ba? Kaya napakahalaga po na malaman natin ang salita ng Panginoon. Hindi lang natin ito binabasa, kundi atin po itong sinasaliksik, inuunawa. At sa una po ay pinanganak si Jesus ng isang birhen,
At sabi natin, may dalawang nature siya, human nature, divine nature, ano? At makikita po natin, ano, sa maliwanag po, sa 1 John 1:1, ano, sabi doon, nang pasimula, siya ang berbo, o ang salita, ano? At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Kita nyo, ang salita ay Diyos. At sa John 1:14, ano, at sabi diyan, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa bugtong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. At alam naman natin, bagamat isang Diyos, di po ba, merong tatlong persona. At si Christ yung ikalawang persona, ano? Diyos anak. Ayan, malinaw po sa atin yan, ano? Hindi tayo magkakaano diyan, no? Talo, no? At si Mary po ay bago ika nga ng anak, sa libro ni Isaiah, ito ay inihula na. Ano? Sa book ni Isaiah. Sabi po diyan sa Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi diyan, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. God is with us. Ano? Sumasa atin ang Diyos. At sa Luke chapter 1 verse 31, ay dito po yung kaganapan, ano, nung hula, ano, sabi diyan, at narito maglilihi ka, John 1:31, at narito maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalan, Jesus. Ano, malinaw po, ano? Hula sa Old Testament, kaganapan sa New Testament. At mga kadahilanan po, ano, siya ay nagkatawang tao. Bakit siya ay nagkatawang tao? Unang-una nga ay maihayag. Ano? Maihayag ang tunay na Diyos. Ano? Maihayag. At alam mo naman natin, sa Old Testament pa lang, di po ba, ang Panginoong Diyos ay nagpapakilala na. At ginamit niya ang bansang Israel upang ipakilala sa mundo ang tunay na Diyos at kung ano ang nais niya sa mga tao na paglilingkod at pagsamba. Ay, yan po, ano, ihayag ang tunay na Diyos o invisible God. Sa John 1:18, ano po ang banggit diyan? Sabi diyan, sabi dito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya nung si Kristo po ay narito, siya po ang naghayag sa ating Diyos Ama. Marami tayong mga makikitang mga ano dito kung pag-aaralan nating maigi, no? Pangalawa po, sa Old Testament to, no, yung maganap ang hula. Sabi natin, prophecy, maraming prophecy sa Old Testament para kay Christ, ano? At dito medyo maraming nalilito dito, no? At sabi diyan sa Genesis 3:15 ay ganito, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ayan, ano? Nandiyan na po, ika nga, ano, yung prophecy na tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At nakita naman natin, nung si Kristo ika nga ay ipinanganak, naroon na yung atake ni Satan eh. Di ba? Yung kung paano gustong ipapatay lahat. Yung bata, sanggol doon sa Bethlehem. Ano? Kasi nga, magiging hadlang sa kanya yun eh. Yung batang yun eh. Kasi kung matatandaan natin, kaya pumaroon yung madadaanan natin yun, no? Yung mga wise men, di po ba na sa pamagitan ng tala, sinundan nila ito hanggang makarating po sila sa Nazareth, dun kay Herod,
At inalam nila kung saan ipinanganak. Sabi nga nun, ang hari ng mga hari. Ayun, kaya merong puot galit si Herodes eh. Kaya maya makita po natin kung bakit niya pinapatay yung mga bata. Sabi niya, yun nga, maganap ang hula. Sabi, at pag-aalitin ko ikaw ang babae at ang iyong bini, at ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Yun po yung pangalawa. Pangatlo ay magsakripisyo po sa ating mga kasalanan. Sabi diyan sa Hebrew 10, chapter 4, verse 5, sabi diyan, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapagpaalis ng mga kasalanan. Ayan po, hindi maaari, sabi ganoon, habang panahon. Ngunit, sabi rito, sa verse 5, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Kasi parang naging nung dumating si Christ, parang na lang pangkaraniwan na lang yung kanilang ginagawa na pag-aalay, paghahandog ng mga hayop para sa kanilang mga kasalanan Naisang tabi na yung faith sa darating na tagapagligtas. Kaya ganun yung time, nung pagdating ni Christ, talaga tamang-tama po yung pagdating niya dito sa sanlibutan Hindi ika nga una, hindi huli, kundi nasa tamang kapalahunan. Yun po magsakripisyo po ng kanyang sarili. Pang-apat, may pagkasundo ang tao at Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 5:19, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasunod. Ayan po kay Pablo po, yan po isulat ni Pablo upang magkasundo ang tao at Diyos. Reconcile, Kaya nga sa parang may nakaharang na pader, na giniba para ang tao at Diyos ay magkasundo. At dito po sa panglima, maging halimbawa sa mga Kristiyano. At maraming beses na inulit to, Sa 1 Peter, yun na lang sa 1 Peter 2:21, tingnan po natin. Sabi diyan, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangsisunod sa mga hakbang niya. Ayun po, isa pang layunin po yun, Kasi ang tao ligaw, di po ba? Sa kanyang buhay, kahit na merong silang sinusundan, pamantayan. Hindi maaari na patuloy siya sumunod Kasi nga meron tayong old nature. Yun po yung itataas sa ating buhay kung minsan. Okay, pangalawa po, yung una nga, yung pinanganak siya ng birhen, Pangalawa, lugar ng kanyang kapanganakan. At sa Old Testament pa rin, inihula na po ito. Sabi diyan sa Micah 5:2. Sabi po diyan, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Juda, mula sa iyo ilalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pagbubuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yung po ang ating Panginoong Hesus, At doon po sa Bethlehem Ephrata, doon sa Old Testament nakalagay doon, Bethlehem Ephrata. Ito po yung ancient name ng Bethlehem, doon sa Juda. At ang katuparan nito, makikita natin sa Luke chapter 2, verse 4. Bali, binasa ko lang yung bandang 4, pero babasahin natin pababa, makikita po natin doon yung kapanganakan ng Panginoon. Sabi diyan, at si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tatawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David. Di po ba pinangako ng Diyos na hindi mapuputol yung linya mula kay David hanggang dun sa tagapagligtas. Ayan po, pangako ng Diyos yan,
At inihula, ano? At teka, dito tayo pa sa ano. Hinihula daang taon na pa, ano, bago ito ay naganap, ano? Kaya nga po ang pangako ng Diyos, kahit na ika nga na mahabang panahon, ito ay kanyang tutuparin. Ano, pangako ng Diyos sa walang hanggang trono, no? Sa lahi ni David. Yung araw po ng kapanganakan ni Jesus, ano? Alam naman natin at nakagis na natin, di ba? December 25, yung ating pinagdidiwang, yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Ngunit, hindi po yun yung definite na na petsa, no, ng kanyang kapanganakan. At kung babasahin natin dito sa sa Luke chapter 2, no, verse 11, ay makita natin noong dalawin ng mga anghel, yung mga pastol, na sa labas sa burol ng kanilang mga alagang tupa. At sabi sa kasaysayan nga, sa panahong ganito, hindi na pwede na ang tao ay nasa labas sapagkat sobra ang lamig. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi lamang yung kapanganakan ang mahalaga, kundi yung kabuuan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Mula sa kapanganakan, pagsakripisyo, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Kailangan buo yan. Buo po lahat yan. Kaya nga po, ang may gawa naman ito ay, sabi dito ay, nung petsa na ito, ito ay pinroklama ng simbahan Romano, no? Itong petsa na ito. Kaya halos lahat, sinusunod ito. Lahat ng ikang mga mananampalataya na mga Katoliko, di po ba? At tayo, di po, doon tayo galing eh. Kaya yun yung ating nakagisnan. At sabi nga tunay nga po yun na siya'y ipinanganak doon sa Bethlehem at nang wala ikang lugar na mapapa-anakan niya, siya ay nanganak doon sa Sabsaban, At kung titingnan natin po, kung meron tayong bibiling, di ba, yung Christmas card, napakaganda ng mga picture, Makikita natin, may mga hayop, yung Belen nandoon, kumpleto, di po ba? Pero sa katotohanan po, ay hindi po maganda yung lugar na yun. Pinaganda lang. Pinaganda lamang sa pamagitan ng mga larawan. Sapagkat doon, maraming mga dumi ng hayop, di po ba, pagkain. Marumi po yung lugar na yun. Hindi maganda ang amoy doon. Pero si Christ po, sabi nga siya ay nagpakababa. Binigyan niya tayo ng isang halimbawa, sa ating buhay. Kung paano nagpakumbaba ang Panginoon, ganun din tayo. Sa lahat ng ating buhay, At may tatlong katotohanan, at layunin, Sabi ko nga, siya ay unang-una, katawang tao, incarnate, namatay, muling mabuhay, at tayo ika nga ay iligtas sa ating mga kasalanan. Kasi yun yung pinakamahalaga, Sa birth po ni Christ, ang layunin niya para tayo ay mahango sa ating mga kasalanan. At dito po sa naman, pang-apat, ay alam ba natin kung sino unang dumalaw sa kapanganakan ni Jesus? Kasi ang pagkakaalam natin, meron pa nga yung di ba? Sabi, 3 hari. Pero hindi po yun. Ang una pong dumalaw sa kapanganakan ni Jesus ay walang iba kundi yung mga pastol. Sabi ko nga kanina, nasa burol, nag-aalaga ng mga tupa. At makita po natin yan, medyo mahaba-haba lang to, Sa verse 8 ng chapter 2 hanggang 12, sabi diyan hanggang 16. 12 tapos talo na 16.
Sabi rito, at may mga pastor ng tupa sa lupaing dingyaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. Verse 10, at sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Verse 12, at ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At tamalan tayo 16, at sabi diyan, at sila'y dali-daling nagsiparoon at nasumpungan, kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. Ano nakita nila ang pinangakong tagapagligtas at yung inihayag noong mga anghel. Okay, alam na natin, ang unang dumala, walang iba, kundi ang mga pastol, At panglima, dumalaw yung mga, di ba, yung mga pantas, ang pagdalaw ng mga pantas, o wise men. Hindi po sila hari, wise men. At sa Matthew chapter 2, at chapter 2, verse 1 and 2, sabi diyan, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ni Haring Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsipagsabi, ito yung kinatakot ni Herodes, saan naroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya ay sambahin. Kita nyo, napakalayo yung kanilang pinanggalingan mula pa sa Babylonia o Babylon. At sa verse 11, sabi diyan, nang masundan nila yung tala at nang tumigil doon sa bahay, sabi rito sa verse 11, at nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At pagbukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamanyan at mira. Ay, yung sinundan po nila, walang iba kundi yung tala o star. Ito po yung prophecy ni Balaam, sa number o sa bilang 24, verse 17, sabi diyan, lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang setro na lilitaw sa Israel. Paano nalaman ng mga wise men na ito? Itong kapanganakan ni Christ na ito. At alam niyo po ba, hindi lang po sila basta uri ng tao, Sila po ay merong mga taong may mga taas na katungkulin doon sa Babylon, sa ancient Babylon, or Parthia. At nalaman nila yung kapanganakan ni Jesus ay sa pamagitan po ng mga Hudyo na natili, di po ba na-exile ang mga Hudyo sa Babylon. At yung iba natira doon, sabi rito, matapos ang exile sa Old Testament, maaring sila po ay merong naiwanang yung mga manuscript, yung tinatawag nating ancient manuscript. Sapagkat sabi rito sa akin pong nabasa, ito pong mga wise men na ito ay mga astrologers. Pinag-aaralan nila yung tungkol sa kalawakan, At bakit sila pumunta roon? Ano dahilan? Sapagkat ito ang pinakahihintay na hula na tagapagligtas. Kita nyo, napakalayo pa ng kanilang pinanggalingan at hindi lang araw marahil yung kanilang paglalakbay patungo doon sa paghahanap doon sa Panginoon na ipinanganak. At sila po ay dumating sa Bethlehem, At tandaan po natin,
Nang sila'y dumating doon, si Christ po ay maaring 1 taon, 2 taon. Bakit? Dito po mababasa natin na hindi na sila doon sa sabsaban pumaroon, kundi doon sa bahay na. Sabi diyan sa Matthew 2, verse 16, na magkagayon ng mapansin, at ipinagkalooban nila na sabi ko kanina, no, yung kanilang handog na kayamanan, ano, yung ginto, kamanyan, at saka mira, no. At yung pala ay merong mga simbolo, no, yung ginto, ito ay lumalarawan sa pinakahari, bilang hari. Yung kamanyan sa kanyang pagka-Diyos, deity, ano? At yung mira, spices para sa kanya pong kamatayan. Ano ba? At ilang mga pantas ang dumalaw kay Jesus, tandaan ba natin? Ay kasi ang pamantayan ng tao yung kanilang yung ibinigay na gift, di po ba? Regalo. Gold, kamanyan, tsaka mira. Ilang ang pamantayan na ika. At tandaan po natin, sa time na yon, sa paglalakbay, hindi pwede po ang iilan lang. Sa paglalakbay, kailangan ay may mga escort po sila. Kasi sa panahon na yon, marami na rin mga tulisan, mga harang. Kaya po marami sila. At hindi lamang po sila 3. Ayan po ang mga ilang bagay na mahalaga, no, na ating naalaman. Kasi alam natin, pag magpapasko, iniisip natin, di po ba? Nung malilit kami, iniisip namin regalo, maglalagay kami ng mga medyas, kinabukasan meron ng mga laman yun, may mga prutas, may candy, ano po. Ang pala, hindi po pala ganun, ano? Kasi naging ng kaisipan ng tao ay dun sa mga material na bagay. Kaya nga po, di ba, merong ilan, pag bibigay ng gift, kuminsan nilalagay nila para mapabilis. Yung sa regalo. Hindi na Merry Christmas kundi Merry Xmas na. Talagang reject na po, di po ba? Nire-reject na si Christ. At makita rin natin sa panahon natin ngayon, ang tao ay malayo na sa Diyos. At basahin natin yung mga sinabi ni Apostol Pablo. Sa 1 Timothy at 2 Timothy, yung mga panahon na darating, ano ang mga karakter ng mga tao. At yan po yung makikita na natin sa ating kapanahunan. Kaya dito po tayo, ika nga maging guide sa buhay natin. Hindi yung mga ika nga sabi-sabi ni Numan. At sa ating pong pagtatapos, tandaan po natin ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng kapanganakan ni Jesus. Unang-una nga po, malaman natin ang tunay na kahalagahan ng kapanganakan ni Kristo at ang diwa nito. Hindi katulad tayo nung naghanda, doon sa restaurant, hindi kasama yung anak, ni-reject na. Pangalawa, hindi lamang tayo umasa sa mga salit-saling sabi ng mga ninuno natin. Kaya mahirap po na tayo ikangay lumaki na walang kaalaman sa salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan po natin to, hindi lang natin to binabasa, alamin natin yung mga katotohanan. At pangatlo po, kaya mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos, na hindi lamang ito binabasa, kundi ito ay inuunawa para malaman natin yung katotohanan. Sana po ganyan tayo, Binigyan din naman natin ng panahon ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanapin natin, ika nga yung katotohanan. At yun yung ating panghawakan. Yun yung ating ituro sa mga tao wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Sana po nabigyan tayo ng kaunting kaalaman,
Kasi ako, hindi ko alam yung mga ibang bagay na ganyan. Basta't alam ko, merong 3 hari, may mga pangalan pa yan, di ba? Melchor, Gaspar, Baltasar, di po ba? Doon sa una nating simbahan. Kaya kaya tayo po ay madadaya, ano? Madadaya po tayo kung wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos. Okay, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan sa amin na iniwanan mo kami ng iyong pong mga salita na malinaw, na amin pong nababasa at aming itong nauunawaan. At sa pamagitan po ng iyong salita, ang katotohanan ay tunay naming nalalaman, lalo na sa kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. At naway, sa aming pong buhay, Panginoon, mapanghawakan namin lahat ang mga katuruan na ito. At sa aming kapanahunan, Panginoon, ay aming samantalahin na ang pagkakataon sapagkat nakikita na po namin ang tao, papalayo na. Wala nang ikangang pagpapahalaga sa Diyos at sa aming Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa aming buhay ay makita ang isang magandang halimbawa ng anak na si Jesus na lumalakad sa katotohanan at patuloy na ipinabahagi ang mahalagang mensahe ng iyong pong ebanghelyo ng kaligtasan. Salamat pong muli, Panginoon. Sa iyo po namin tinatagubilin ang aming oras na natitira sa aming pong pananalangin at gayon din sa aming pong pagsama-sama pa sa iglesia pong ito. Ang lahat po ito ay aming tinatagubilin, pinasalamatan sa pangalan po ng anak mo si Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob, pagbibigayan po. At sabi po dyan sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 at 10, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. 10, sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Ayan po, ibigay po natin ang pinakamahusay para sa Panginoon at yung kanyang pong bahagi sa ating tinatangkilik. Tayo pong manalangin. Aming Amang Banal, muli salamat po sa iyo pong patuloy na pagkakaloob sa lahat ng aming pangangailangan sa aming pong buhay. At salamat, Panginoon, na sa kalakasan, kakayanan, katalinuhan na aming magawa at magampanan ang lahat ng iyon. At ang dalangin nga po namin sa aming pagkakaloob, maibigay po namin ang pinakamahusay para sa iyo at sa gayon, Panginoon, ang iyo pong gawain ay lalong sumagana, kumalat at umabot sa marami pang kaluluwan di pa nakakilala sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa aming pagbibigayan. Ang lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Mapagpalang Diyos, muli salamat po sa nalikom na salapi. Salamat sa iyong mga anak na patuloy na bukas ang kanila pong bulsa, ang kanilang palad sa pagkakaloob. At dalayan ko nga po na pagpalain pa sila ng higit, Panginoon, sa kanilang pinagkaloob at patuloy na magamit po sa lahat ng kanilang mga pangailangan at matugunan ang kanila pong bahagi sa pagkakaloob sa iglesia. Bigyan ng kalakasan sa tuwina at kalusugan at maging matapat sa bawat tungkulin gawain na aming inahawakan. Salamat po ng marami. Lahat po ito ay aming dalangin. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Muli po tayong tumayong lahat para po sa ating pangwakas na awitin, Higit sa Lahat. Sadyang maulap at
pakikinggan. Simulan mong pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha ka sa kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailanpaman. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kaniyang inaalagaan, lalo kaniyang pakaingatan. Simulan mong pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha ka sa kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailanpaman. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kaniyang inaalagaan, lalo kaniyang pakaingatan. Ngunit higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kaniyang lulunasan, lagi kaniyang pakaingatan. Lagi kaniyang pakaingatan. Amen. Tayo po ay magpasalamat. Mapagpalang Diyos na aming Ama na nasa langit, salamat po sa iyong regalo sa amin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus na iyong isinugo upang sa kanyang balikat ay kanyang pasalin ang lahat po ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na amin pong kinilala, tinanggap ang iyong anak si Jesus bilang aming Panginoon tagapagligtas at hari ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na iniwan sa amin na siyang aming gabay sa aming buhay sa araw-araw. At ito din naman, Panginoon, ay makita sa aming buhay ang katotohanan sa pamagitan po ng aming paghahayag ng pinakamahalagang mensahe ng kaligtasan sa lahat ng tao na wala pang pagkakilala, pagkaunawa tungkol po sa kaligtasan at patungkol po sa iyong anak na si Jesus na nagdala sa lahat po ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon. At naway ang aming mga kapatiran, saan man sila naroon, ikaw po ang manguna at mag-ingat, at naway patuloy po nila isagawa ang iyo pong layunin sa kanilang buhay. Gayon din sa mga nakikinig, nanonood sa online, na naway hindi lamang nila ito napakinggan, kundi ito'y kanilang maisapuso, at higit sa lahat, hanapin po ang iyong anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na kanilang buhay. Ama, muli sa iyo po namin tinatagubilin ang natirang oras sa amin pong pagdulog, paglapit sa pamagitan po ng panalangin, at dalangin nga po namin na ikaw po ang patuloy na magkaloob sa tamang oras, tamang panahon, o tugon sa lahat po ng aming dinudulog na mga panalangin. Salamat, Panginoon. Ingatan gabayan maging ang aming pag-uwi hanggang sa aming pong mga tahanan. Lahat po ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan po sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi.